Hey, what's up guys? So ngayon is meron po tayo dito ng isang napakasimpleng experiment na gagawin. So alam naman natin na ang isang thermistor ay isang electronics components na nagbabago ng resistance kapag ito ay na-expose sa temperature. Paano rin kaya yung magiging reaction ng mga components nito kapag sila ay na-expose sa temperature? So magbabago kaya yung kanilang mga value or yung kanilang reading na masusukat natin dito sa ating digital multitester. Umpisahan muna natin sa resistor na to. So ito ay 5 watts, 100 ohms. So i-expose natin siya sa init gamit ang ating hot air workstation. And titingnan natin kung magbabago ba yung reading or resistance reading na masusukat natin dito sa resistor na to. So set up lang natin yung ating connection. At kung nakikita nyo po, meron tayong reading na 99.9. So, yun po yung resistance ng resistor na to. Meron tayong 99.9 ohms, which is accurate naman kasi 100 ohms yung nasusukat dito. Ngayon ay bubuksan natin yung ating hot air workstation and i-expose natin sa mainit na temperature itong resistor na to and titingnan natin kung magbabago ba yung kanyang resistance. Ating hot air is hindi naman siya ganun kainit to the point na masisira yung ating components. Ngayon is itry naman natin itong resistor na to which is 100 ohms. Bale, ang nasusukat nating resistance ng resistor na to which is 100 ohms ay 100 ohms din. So, yun po yung actual resistance na nasusukat natin dito sa ating digital multitester. Ngayon, i-expose natin sa mainit na temperature itong resistor na to and titingnan natin yung kanyang magiging reading. So, kung nakikita nyo, same din tayo ng naging reaction doon sa previous na resistor. So, unti-unting bumababa yung kanyang actual resistance. So, kanina nasa 100 ohms, ngayon is 98.9 ohms naman. So, yung pagbaba niya is hindi naman ganun kabilis. Ayan. So, ngayon naman, tapos na tayo sa resistor. Ang gagawin naman natin is magsusukat naman tayo ng capacitor. Ito. Try natin tong capacitor na to. Ayan, so ang value po ng capacitor na to is 50 volts 100 microfarad. So titingnan natin kung ano yung magiging reaction ng capacitor na to kapag na-expose siya sa mainit na temperature. Magbabago kaya yung kanyang capacitance value? Try natin. And so meron po tayong nasusukat na 113 microfarad. Tapos yung value ng capacitor na to is 100 microfarad. So, i-expose natin sa mainit na temperature itong capacitor na to and titingnan natin yung magiging reading niya doon. So, kung nakikita nyo, nung na-expose natin yung capacitor sa mainit na temperature, yung capacitance value niya ay unti-unting tumataas. So, meron na tayong 116, 117, and tumataas siya ng tumataas. Kumpara dun sa resistor, kung napansin nyo, kapag na-expose siya sa mainit na temperature, yung resistance niya ay unti-unting bumababa. So, kabaliktaran siya ng capacitor. Sa capacitor, yung value niya ay unti-unting tumataas. Okay? So, ngayon is, tapos na tayo dito sa electrolytic capacitor. Itatry naman natin itong isang mylar capacitor. And titingnan natin yung kanyang magiging reading. So, ang value pala nito ay 220 nanofarad. At meron tayong nasusukat na 193 nanofarad. So, ngayon is i-expose din natin sa mainit na temperature itong
capacitor na to. So kung nakikita nyo, tumataas din yung kanyang value or yung kanyang capacitance kapag na-expose siya sa init. So meron na tayo ng 196, 199, 200, 203. So mabilis pong tumataas yung temperature or yung capacitance na nasusukat natin habang umiinit yung ating mylar capacitor. Ayun po. Ngayon ay dumako naman tayo sa isang diode na to. So, ang value niya ay yan, 1N5402. So, titingnan natin kung magbabago ba yung forward voltage ng diode na to kapag ito ay na-expose sa mainit na temperature. Alright? So, set up lang natin to. At kung nakikita nyo, habang in-expose natin sa mainit na temperature itong diode, yung kanyang forward voltage ay mabilis na nagbago. So, 0.3 na lang yung kanyang forward voltage. So ngayon naman ay subukan natin sa iba pang uri ng diode. So, meron tayo dito ng isang uri ng diode. Ito. So, ito po ay isang crystal diode. Actually, bihira na siyang mahanap yung mga ganitong klase ng diode kasi nga bihira na lang din itong gamitin. So, ang mga crystal diode po ay usually ginagamit sa mga RF circuit. So, titingnan natin kung ano yung magiging reading ng crystal diode na to kapag na-expose siya sa mainit na temperature. Ayun, so mabilis siyang nagbago. So, kung nakikita nyo po, meron na lamang tayong 0.5. Yan. 0.4 na forward voltage. So, ngayon naman is itatry natin sa isa pang uri ng diode. So, tanggalin lang natin to. So, meron tayo dito ng isang Zener diode. Ayan. Ewan ko kung visible sa camera yung kanyang value. So, ito po ay 1N4793A. So, yun po yung kanyang value. Hindi siya gaano visible sa camera. So, ito po ay isang Zener diode. And titingnan natin kung ano yung magiging kanyang forward voltage. Kung magbabago ba ito kapag ito ay na-expose sa mainit na temperature. Yan, so meron po tayong forward voltage na 0.7 volts. And tingnan natin kung magbabago ba yung magiging reading natin kapag ito ay na-expose sa mainit na temperature. At kung nakikita nyo po, nagbago yung ating forward voltage. At ngayon naman ay meron tayo dito ng isang components na malamang ay siguro pamilyar na rin kayo. Anyway, ito po ay isang NPN transistor. Okay? So, ito po ay isang BGT NPN transistor. At ito po, ang value niya ay TTC5200. So, yan po yung kanyang value. So, ito po ay isang NPN. Ngayon, titingnan natin yung magiging forward voltage ng diode na to from base to collector and from base to emitter kapag nagbabago ba yung kanyang forward voltage kapag ito ay na-expose sa init.
Okay, unahin natin from base to collector. Kung nakikita nyo, from base to collector, meron tayong reading na 0.5 volts. So, yun yung forward voltage from base to collector. Ngayon, titingnan natin kung magbabago ba yung kanyang reading kapag na-expose natin siya sa mainit na temperature. Yan. So, kung nakikita nyo, nagbabago yung kanyang forward voltage. Ngayon is palamigin muna natin itong transistor na to bago natin sukatan from base to emitter. Ngayon naman ay susukatan naman natin from base to emitter. Titignan din natin yung kanyang magiging reaction. Yun. So, base to emitter, meron tayong forward voltage na 0.54. So, apply natin siya ng init. Tingnan natin kung magbabago ba yung kanyang forward voltage. At kung nakikita nyo, meron tayong 0.3 forward voltage na nasusukat from base to emitter. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng experiment. So, napag-alaman natin na ang bawat electronics components ay mayroong changes na nangyayari sa kanilang reading or sa kanilang actual value kapag ito ay na-expose sa mainit na temperature. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng experiment. Pwede po kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag niyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.